Sabi ko nga sa inyo, ito, tinan mo, itong isang issue na to. Si Vico Sotto inimbita para magbigay ng opinyon. Di ba yan yung sinasabi ko na hindi maganda sa ginawa ni Vico Sotto? Because you are supposed to be in a hearing, lalo sa Congress, bilang isang resource person. Dapat magbibigay ka ng mga ebidensya. Halimbawa ako, sasabihin ko itong mga diskaya ay talagang mga kawatan sa gobyerno, ganito ganyan. Magpapakita ako para lalo silang maidiin. Ito yung kanilang mga ginawa sa amin, ito yung mga proyekto nila, ito yung mga sablay, ito yung substandard, ito yung ganito. Huwag mong tingnan yung yaman nila. Kailangan mo, para maidikit mo yung yaman nila sa korupsyon, kailangan mong ipresenta yung ebidensya mo ng korupsyon. Kasi kung ang korupsyon sa'yo, korap yan. Imposible naman. Kita nyo, dami nilang kotse. Hindi pa pwedeng ganun. Dahil lang may kotse silang magaganda, korap na sila. Hindi. Dapat meron kang matibay na ebidensya na ipapakita, ibabangga, para masabi mo na kaya yung marami silang sasakyan dahil eto, ang dami nilang kinita sa pagnanakaw. Ganon. Hindi. Ang ginawa ni Vico Sotto doon, parang nangampanya para silang nasa kampanya pa rin, siniraan niya pa rin yung mga diskaya, nasirang-sira na, tsaka umamin naman na. Tinong nyo, pakinggan ninyo itong sasabihin ni Marcoleta rito patungkol sa ginawa ni Vico sa Kongreso. Doon sa House of Representatives, kung titingnan ninyo, ang pinaniwalaan naman nila, ang gustong papaniwalain, yung sinasabi naman nung Bryce Hernandez na pumunta naman sa amin. Nakikita mo, sinasabi nila na hindi kanya totoo yung sworn statement ng mga diskaya. Opo. Bakit nila pinresent yung Mayor Vico ng Pasig? Hindi ba dahil sa kalaban niya yon? Ano naman nung aming presidente na Senado ngayon, yung Vico Sotto? Hindi ba pamangkin niya? Pamangkin, yes po. Di may politika dito, hindi ba? Ayun. So dahil kalaban ni Vico Sotto, inimbita para siraan yung mga diskaya. Sira na nga, umamin na nga Bopols pala kayo So ito matindi. Itong si Tito Sotto naman, dahil binabanatan ng pamangkin niya, binabanatan din niya yung mga diskaya. Ibig sabihin hindi na patas si Tito Sotto. Ibig sabihin bias na siya. Paano ka pa magdidinig ng kaso kung bias ka na? Yan kasi kayo, ganyan ang ugali ninyo sa gobyerno Lahat na lang ng mga kalaban ninyo binabanatan ninyo So wala nang kwenta itong ginagawa nila sa Kongreso, tsaka itong gagawin sa Senado, dahil alam mo na may mga bias na. Kaya mo lang ba sinasabi, kaya mo dinidiminish yung value nung sworn statement na yon dahil kalaban siya ng pamangkin mo sa politika. Kung ako siguro, dapat hindi ako magkukomment sa bahagi na yun. Dapat may delikadesa ka, Tito Sotto. Dahil nga yung nagsalita sa Congress, pamangkin mo, dapat hindi ka na nagsalita. Ano sir masasabi mo sa sinabi ni Vico? That's his statement. I cannot make a statement. Dahil pamangkin ko yan. Hindi ba yung iba nga nagtawag dito yung halimbawa pagka may hearing, tapos medyo meron kaibigan nila yung resource person na gigisahin. Hindi ba mag-i-excuse nila yung sarili nila. Hindi ako sasali dito sa interpellation na to kasi meron kaming connection dalawa. Out of delicadeza, dapat ginagawa mo yan. Conflict of interest kasi yan Dahil sa bagay, wala namang conflict of interest sa mga buwaka ng ina nito. Si Bongbong nga, pinsan pa yung speaker Tapos yung deputy speaker yata, yung anak pa. 'Di ba? Yung mga kamag-anak pinaglalagay lahat sa mga posisyon sa gobyerno. Walang delikadesa tong mga hayop, mga hinayupak, mga demonyo na ito So kung ako si Tito, dapat hindi siya nagsasalita talaga diyan patungkol sa statement ni Vico o kaya tungkol sa mga diskaya. Kasi parang lumalabas na inutusan nila si Vico. Pumunta ka doon, sirain mo, tapos sasabihin ko tama yung ginawa mo. Hindi ba kaya nga nasira si Vico dito Sirang-sira si Vico dito kasi nakita lang natin kung anong klaseng tao si Vico Sotto na mapagtanim ng sama ng loob dahil ang daming paninira sa kanya ng mga diskaya noong kampanya. Ngayon may pagkakataon siya, ginagawa rin niya.
So gumagante. Hindi ka dapat maging presidente pag ganyan ka, vengeful ka. Si Inday lang yung dapat maghiganti na presidente dahil sa ginawa sa Pilipinas. Pero yung paninirang ginawa sa iyo, naghihiganti ka na. Tangina, huwag ka na magpolitiko kung ganyan. Opo. Sapagkat kalaban ng aking pamangkin ito, hindi siguro magre-recuse siguro ako eh. Hindi ikaw ang magbo-volunteer na palagay ko inedit ito. Sa aking palagay, maraming butas ito. Hindi ka dapat magsasabi ng ganon sapagkat magiging bias ka. Dahil kalaban niya ng pamangkin mo. Sa politika. Itingnan mo na lang. Tinawag si Mayor Vico sa House of Representatives. Hindi para magbigay ng testimony. Hindi para magbigay ng dokumentong makakatulong para makakuha ng maraming batayan. Nagsabi siya ng opinion niya tungkol sa mga diskaya. Na sinungaling ang mga taong ito. Yes. Yun yung sinasabi ko. Kailangan magpakita ka ng ebidensya that these people really are connected to corruption. But since immaterial na yon, dahil nga nag-ano na sila nag-umamin na sila that they are indeed corrupt at mayroon nga silang mga malalaking tao sa likod nila. Kaya nagtataka ko, ba't nandito pa si Vico Soto? Anong naitulong niya sa kaso? Naitulong niya sa kaso, nasiraan niya yung kalaban niya sa politika. So ginamit niya yung forum na yon para bugbugin lalo yung mga diskaya. Anong ibig sabihin niyan? Ibig sabihin, mahina ang kukote ni Vico Soto. Hindi niya alam kung ano yung reason bakit siya nandoon. Opo. Ang opinion ba'y tinatanggap sa pagdinig? Opinion. Tinan mo, si Vico Soto pinatawag diyan sa Congress. Meron ba siyang binanggit na mga congressman, mga proyekto na involved mga congressman? Wala, puro diskaya. Tinan mo si Magalong, hindi nila mapatawag sa Congress. Bakit? Kasi si Magalong willing siyang mag-divulge ng information. Ng sino yung mga congressman, Zaldico, Romualdez. Ilalabas siya lahat yan. Anong ginawa ni Bongbong Marcos kay Magalong? Ang ginawa ni Bongbong Marcos kay Magalong, tingnan nyo ang kanilang sindikato. Ginawa ni Bongbong si Magalong, sinama niya doon sa kanyang independent commission that will investigate itong mga ghost projects na ito. Anong ibig sabihin nun? Hindi na siya pwedeng tawagin sa Kongreso para maglabas ng kanyang mga pangalan kung sinong involved sa flood control. Tama? Hindi na siya pwedeng obligayin. Bakit? Kasi miyembro na siya nun eh. Yung nila, malalaman na natin kung ano yung klase ng investigation nila, kung sino yung mga ipipinpoint nila. Di ba? Yung mga magnanakaw, makakatakas yan. Parang gano'n ang mangyayari. Kasi nga, in the first place, ayaw talaga nilang i-invite si Magalong. Si Magalong ngayon, dahil nga, sabi nga nila, ba't hindi nyo imbitahin? Hindi, iimbitahin natin siya sa taong panahon. Ngayon, hindi nyo na siya pwedeng imbitahin. Bakit? Kasi nga, nandoon na siya sa independent committee o commission ni Marcos Pinangalanan na siya na magiging party nun di nakaiwas na kayo, hindi na niya pwedeng sabihin, medyo humina din ang utak ni Magalong dun Dapat hindi niya tinanggap yun. Dapat sinabi niya na ayaw kong maging part ng committee ninyo, commission nyo, magbibigay na lang ako ng information. Kasi mas gusto kong umattend doon sa Congress, doon ko gusto sabihin yung mga nalalaman ko. Hindi, nagpabola siya. Kinuha siya ni BBM, tuwan-tuwa siya. Ngayon, hindi na siya pwede magsalita. Hindi na siya, it will restrict him from yung pagdalabas ng kanyang mga expose. Bakit? Party ka na nung committee, dapat wala kang bias. Hindi nyo nakikita yung mga galawan nila na ganyan? Napakahina ninyo pag di nyo nakita yan. Pinipigilan nila magsalita ang mga tao. Diskaya, pinipigilan nila magsalita dahil involved mga congressman. Si Magalong, pipigilan nila magsalita dahil involved yung mga congressman. Ganun lang yan mga boss, mahina. Yun mo yun Sa bawat pagdinig, mapakorte man o ibang quasi-tribunal, quasi-judicial tribunal, ang opinion, dinabaliwala. Hindi tinatanggap ang opinion. Bakit kinakailangan siyang magpahayag ng opinion doon? Nagpahayag si Vico Soto ng opinion sa Kongreso. At hindi importante yung opinion mo. Sabi nga, sa lahat ng mga quasi-judicial, sa mga korte,
it's not what you can say, it's what you can prove. Oh, kung ano yung kaya mong patunayan, yun ang importante. At halatang halata silang magtsuhin, si Biko at si Tito, kasapakat sa sindikato. Kasapakat sila sa sindikato ng mga, alam mo tawag doon, yung smoke screen ba? Yung magtabon sa totoong issue. O ito, pakinggan nyo to. Kita mo naman ang mainstream media. Opo. Nung nagsalita yung Diskaya at binanggit yung mga 17, ito wala akong sinasabi, binanggit lang. Opo, opo. Hanggang doon lang tayo, binanggit. Depende na kung saan anong kapupuntahan ng pagdinig na ito. Pero maliwanag na nagbanggit siya ng 17 pangalan. Opo. O tingnan mo yung mainstream media. Hindi naman hindi masyadong kinagat yun eh. Pero nung nagsalita yung Hernandez at binanggit yung 2 senador, sumambulat kaagad eh. Ayun na nga. Kaya ngayon sinasabi ko sa inyo, media, Tito Soto, Biko Soto, Boying Rimulya, Congress, Romualdez, Saldico, Malacanang, magkakasapakat lahat yan. Oo, yung mga style nila na mag-open ng ng investigation, itong kunyaring pagbisibisita ni Bongbong Marcos dun sa mga substandard, mga flood control projects, mga ghost projects. Lahat yan, pautot lang yan. Alam nila yan. Oo, kaya lang, kailangan nilang gawin yan tapos lokohin ang taong bayan into, ipaisip, palagay sa kamalayan ng taong bayan na hindi sila pabor dyan. Pero, sobrang imposible na hindi nila alam yan. Alam nila yan, kaya nga lumakas ng loob. Sino ba yung mga nagnakaw? Mga kaalyado nila. O hindi ba? Sino ba yung mga pumirma sa impeachment ni VP Sara? Yung mga congressman na involved sa scam na yan. No. So napaka-imposible na hindi nila alam yan. Yan ang yan ang katotohanan dito. Alam nyo na kung sino yung mga miyembro ng sindikato. May patutunguhan ba itong lahat ng mga pagdinig na ito? Wala na. Kasi nga, nung nakita nila na yung Senado may direksyon, inagaw nila yung kapangyarihan. Inagaw nila kay Marcoleta, inagaw nila kay Chis Escudero. Alam mo na dahil nakikita nila, putya may direksyon. Mantakin mo, ang ganda ng ginawa ng Senate Blue Ribbon Committee, tapos pinalitan mo yung committee chairman ng ibang tao. Tapos biglang ang ganda-ganda ng direksyon ng Senado, nagkaroon na ng balanse, nag-aaway na ang maganda kasi yun eh. Healthy competition yun, yung pag-aaway ng Senado at Kongreso. Nag-aaway na sila tapos okay na para may balanse na, biglang inagaw ni Tito Soto yung kapangyarihan, yung Senate presidency, tapos kung ano-ano mga katarantaduang desisyon yung pinagagawa agad. Nagmadali talaga sila kasi nakikita nila na yung direksyon nitong nila Marcoleta papunta o patungo saan? Sa kanila. Kaya nagpanik sila, puta madadamay tayo rito. Kaya agawin na natin kaagad. Ipangako natin doon sa mga pipirma sa atin yung mga pinakagusto nilang mangyari para sumama sila sa atin. Pero wag kayong mag-alala dahil meron yata tayong bali-balita ngayon na itong si Cayetano parang pipilitin yata nila na makuha ulit kay Tito Soto itong Senate presidency dahil putangin at aso ito si Tito Soto, aso ni Tambaluslos. Ganun ba? Ngayon, ang pinagtataka ko naman sa panig ng aming leader, ako naman kayo rin naman siguro napapansin ninyo eh. Pagka yung Diskaya ang nagsasalita, ayaw niyang paniwalaan. Aha. Pagka naman yung nagsalita yung Hernandez, paniwalang paniwala. So lahat ng mga witnesses doon, mas pinaniniwalaan niya kaysa witnesses na ipinundar natin dito sa Blue Ribbon Committee. Hindi mo ba nakikita yung kabalintunaan dyan? Dapat sana nabahala siya sapagkat binanggit ang 2 sa kasama namin. Pero wala kaming makita na Kung ba hindi nabanggit, halimbawa, walang nabanggit na gusto ba niya, si Diskaya nagbanggit din ng na senador, ganun ba? Supposedly, bilang Senate President, dapat ang unang-una mong trabaho is, of course, gumawa ng batas na para sa mga Pilipino, pero syempre, protektahan din yung tahanan mo.
yung reputasyon ng iyong mga kasamahan sa Senado, kung merong sumisira, dapat ikaw yung unang-unang humaharang. Hindi eh. Parang lumalabas, dapat pala ito si Tito Soto tumakbo na lang ng congressman. Gusto mo rin lang naman palang proteksyonan yung mga congressman. Bakit di ka na lang nag-congressman, nag-senador ka pang oogag ka? Hindi ba? Pinoproteksyonan niya talaga yung Kongreso. Kaya tinan mo, yung Bryce Hernandez hindi na ibinalik sa Senado. Pumayag siya, nagdesisyon siya on his own. Bakit? Dahil Senate President daw siya. Diktador ang putang ina. Hindi ba? Dapat yon pagka may mga ganon, medyo kakausapin mo naman yung komite. Ito may request. Hindi, nagdesisyon siya on his own. So ibig sabihin, itong si Tito Soto, hindi magiging magaling na Senate President tong ulol na ito. Dahil nagdi-decision siya on his own. Dahil Senate President siya. Hindi ba diktador? Parang si Marcos Sr. din, diktador. Bakit magugustuhin niya yun? Siya yung Senate President. Nakuha mo ba yun? Tama, oo. Dagdagan mo pa na yung Diskaya talaga namang kalaban politika ng kanyang pamangkin. Sana yung ganong mga pagbibigay niya ng komento, kakitaan sana siya ng pagiging objective sana. Opo. Dito maliwanag na na may kinikilingan na siya. Opo. Hindi nagiging mabuti, lalong-lalo na sa mga kababayan natin. Palagi ko sinasabi, huwag mong uhusgahan ang katalinuhan ng mamamayan. Alam nila eh. Pumunta ka sa social media at tingnan mo kung anong sinasabi nila. Sinong nasisira ngayon? Sinong napupulaan? Yung Senado. Yan ang problema. Mga bossing, kapag ang mga nasa gobyerno, puros mga aso. Di ba? Mas pinoprotektahan ng congressman kaysa sa Senado. Sige. Ano yung masasabi mo diyan? Ituloy natin yung kanina. Ngayon, sa nakikita ko, yung aming Pangulo ng Senado, mas gusto niyang proteksyonan ng mga congressmen kaysa sa mga senador. Dapat nag-congressman ka. Tito Soto, hindi ka dapat nag-senador. Visit ka. Kaya kayo nung binanggit ni Bryce Hernandez ang Senator Jinggoy at Senator Joel, ayun. Pinutektahan si Hernandez. Si Hernandez ang nakaproteksyon ngayon. Sinabi ko, teka muna, bakit ka ako nasa krame? Di nagtalo-talo kami. Ay siguro, alam nila, hindi nila mapangangatwiran. Bumaba siya. Kaya ko lang naman ginawa yun, sabi niya Mamaya kapag tayo ang nanghiram, hindi rin nila tayo pahiramin. Ano ba ito? Hiraman ba ito? Yun nga ang punto. Yun ang lumabas doon sa iyong pagpupulong, Sen. Pero sinabi ko sa kanya, ano ngayon kung hindi tayo pahiramin? Marami naman tayong sarili. Iyon pa rin yung katwiran niya. Kaya niya daw ginawa yun sapagkat baka sakaling manghiram din ang Senado. Kung ako lang hindi ako nanghihiram. Baka magalit si Tito Soto. Kasi ito si Marcoleta, ginagamit yung saganang mamamayan para ilabas yung kanyang mga sentimiento. Tito Soto, gamitin mo rin Itbulaga. Magsalabas ka rin ng sentimiento mo doon. Total, magagaling kayo nila Joey De Leon mang Alaska. Magsalita ka rin doon sa Itbulaga para patas kayo. Laban kayo ni Marcoleta, binibisto ka, kapal daw ng pagmumukha mo. Bakit hindi mo ako kinonsulta? Bakit kita ko konsultahin? Ako ang Senate President. Bakit kita ko konsultahin? Senate President ako. Diktador. Hayop, di ba? Kapal ng mukha mo, Tito Soto. Ikaw yung pinakamatanda dyan, pinakamatagal, tapos ikaw yung pinakabalasubas. Huwag ganun, sir. Karma yan. Yun po ang kanyang katwiran Ako pa yung chairman That time, Nung i-commit mo siya sa Quezon City, sa Krame, hindi napalitan ka na nun Hindi ka ako. Tingnan mo ka ako itong account ng news. 2:15. Nung maalis ako ng chairman, 5:24. Ako yun na. pa yung palagi mo kanya, ako ang chairman hindi mo binasa yung section 6 ng ating tuntunin. Basahin mo. Ano nakalagay doon, Sen? The committee alone. Sabi niya. Ako lang. bilang kayo chairman ng komite. Di ba?
Yan ang problema kapag kayo naglagay ka nga dyan ng hindi abogado, hindi alam yung mga section na yan. Kapag ikaw ay nagtapos ka lang sa One Ball University, kapag ka ikaw ay nag-ano ka lang, nag-aral ka lang sa school bukol, walang patutunguhan yung iyong pagiging leader dahil hindi mo alam yung batas, hindi ka abogado. Kaya nga sabi din mas magaling pa ba si Lacson kaysa kay Marcoleta bilang pag-iimbestiga. Ang mga pulis investigador din, pero mas magaling mag-imbestiga ang mga abogado. Pinag-aralan nila yan Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan, dahil bayan muna bago ang sarili.